Sa pagpasok ng buwan ng Abril, pumasok ang malungkot na balita nang bawian ng buhay ang isa sa ating national artist, April 2, 2002, si Levi Celerio, na nakilala sa larangan ng musika at ng literatura. Nakalikha siya ng halos 4,000 mga kanta. Ganun katindi. Minsan din siyang naging aktor na lumabas sa mga pelikula, mga 1950s at 1960s. At higit sa lahat, nakilala siya dahil siya ay naitala sa Guinness Book of Records. Ito ay dahil sa kanyang abilidad o paglikha ng musika, gamit lamang ang dahon. Wala nang makuha ang suso eh. Grabe na ang pag-urong ng tubig sa lawa. Di gaya nung dati. Konti man ang tubig. Sa mga panahon ito ay naroon pa rin ang kasikatan ng mga sexy films sa Pilipinas. Kaya naman nariyan na naipalabas sa mga pelikulang may mga kilitiang pangalan o mga kakaiba na talaga namang mapapangiti ka. Tulad na lamang ng Itlog na pinagbidahan nitong si Diana Zubiri. Kasama niya si Rodel Velayo na na-release sa April 3, 2002. Muli namang bibida itong sina Kogi Domingo at Sunshine Dizon sa GMA television series na Kung Mawawala Ka, na idinirect nitong sina Joel Lamangan at Soxy Topacio na nagtapos 2003 lamang na merong 303 episodes. April 8, 2002 naman nang ma-release ang kantang Warning ng international band Incubus. Wala din ito sa kanilang Morning View album. Ang kantang ito ay nag-number 3 sa Billboard Modern Rock Tracks at sa ating bansa naman ay pumatok din ito ng husto. Sa taon ding ito, April 9, 2002, nang ma-establish naman ang PUP San Pedro Laguna o ang PUP San Pedro Campus. Isa ito sa 4 na campuses ng PUP sa Laguna, kabilang ang Binyan, Santa Rosa at ang Kalawan. Magkasama itong in-establish ng San Pedro Laguna Mayor na si Felicissimo Vienesa at ng PUP President na si Ofelia M. Carage. Nakilala ang PUP San Pedro dahil sa pagkakaroon nito ng Eco Park at ng Butterfly Sanctuary. Samantala, 23 buhay naman ang nasawi nang masunog sa gitna ng laot ang passenger ferry na MV Maria Carmela. Ito ay 7:30 ng umaga, April 11, 2002. Halos 1 oras pa lamang ng kanilang paglalayag mula Masbate papuntang Lucena. Nasabing nagsimula ang apoy sa cargo at kumalat na lamang ito sa ibang bahagi ng ferry. Marami ang nagpanik dahil sa takot at marami rin ang tumalon na lamang sa dagat dahil nga sa apoy, pero wala silang mga life vests. Dahilan para marami rin ang malunod at hindi na nakita pa. Sa ring malungkot na balita ng sumunod na araw, April 12, 2002, ang isang matinding pagsabog naman sa General Santos ang naganap, kung saan 15 naman ang binawian ng buhay. At sa kapareho ring araw, April 12, ay nagpasimula na ang pagdinig sa perjury case nitong sa dating Pangulong Erap. Na-release naman April 15, 2002 ang isa na sinasabing tumatak na kanta ng international band ng Creed, ang One Last Breath. Kantang patungkol sa pagre-reflect sa mga nagawang kasalanan o pagkakamali sa mga nakaraan na isinulat ng bokalista ng banda na si Scott Stapp. Nag-number 6 ang kantang ito sa Billboard Hot 100 at sumikat ng gusto sa buong mundo. Naaresto rin April 17, 2002 ang 18 miyembro ng mga Abu Sayyaf. At ang iba naman ay nagsipagsukuan na. Ito ay dahil nga sa pinag-igting na puwersa ng mga Amerikano at ng mga Pilipino. Sa mamamagitan naman ng Presidential Proclamation No. 186 of 2002 ay hinirang na Natural Park ni Pangulong Gloria Arroyo ang the Northwest Panay Peninsula Natural Park. Ito ay sa isla ng Panay na matatagpuan sa munisipalidad ng Nabas, Malay, Buruanga, Libertad at Pandan. Sa ngayon isa ito sa magandang lugar na pinangangalagaan sa ating bansa. Sisikat naman sa bansa taong 2002 rin ang 2001 release song ng American singer na si Pink, ang Get the Party Started. Ito ay sumikat international kung saan nakapasok ito sa halos lahat ng mga top chart at nakapasok din sa 1001 best song ever.
When his task was done, Anubis forced the Scorpion King to serve him for all time. Na-release naman April 19, 2002. Ang isa sa pelikulang nagpasikat kay Darak o Dwayne Johnson, ang The Scorpion King. Pelikulang nakaset 5,000 years ago, bago pa ang events o setting ng Mummy at ng Mummy Returns na pelikula. Ito ay kwento ni Matthaios, isang leader at ang kanyang pagtatagumpay sa panahon ng tinatawag na Proto-Dynastic period ng Egypt, kung saan nakilala siya bilang si King Scorpion. At na-release din sa taong ito 2002 ang Rosel Nava song na Huwag Ka Nang Magbabalik. Ang kantang ito isa rin sa sumikat na kanta nitong si Rosel Nava mula naman sa album na All About Love. Kanta rin hanggang sa ngayon ay nape-play pa rin sa mga radyo at binibirit sa mga video okay. If tomorrow never comes. Mula naman sa kanyang second album na Destination ay nirelease ng singer na si Ronan Keating April 29, 2002. Ang kanyang kantang If Tomorrow Never Comes. Ang kantang ito ay agad na sumikat sa Australia at sa United Kingdom. Hanggang sa ito ay tuluyang makapasok sa mga top chart international at maging sa ating bansa ay nagustuhan din ito ng mga Pilipino. Sinong magsasabing ako'y masaya na walang problema na darama. Naipalabas din sa ating bansa kakaibang pelikula nitong si Robin Padilla April 30, 2002. Ang Video Okay King. Pelikulang idinirect ni Jerry Lopez Sineneng kung saan na-develop itong si Robin o si King sa makikilala niyang interior designer na si Lali o si Pop Fernandez. Isa namang F-5 jet fighter ang nag-crash o sumalpok sa isang paaralan. Ito'y sa Pampanga, May 2, 2002. Ito'y sa kasagsagan ng Philippine-US military exercises. Nasawi ang Pilipinong piloto nito at nasugatan naman ang ilang mga nasa paaralan sa mga sandaling iyon na 4 na katao dahil nagkataon naman na bakasyon sa mga sandaling iyon. Remember, with great power comes great responsibility. May 3, 2002 ay marirelease ang isa sa highest grossing film sa Hollywood at Marvel franchise, ang Spider-Man, na pinagbidahan itong si Tobey Maguire. Halos karamihan naman siguro sa atin ay napanood ito at alam syempre ang kwento. Nagpaganda rin sa nasabing pelikula ay ang galing ng pagdidirect nitong si Sam Raimi at ang akma na pagkakalagay ng bawat karakter sa kanilang mga role. Kaya naman dahil dito ay napakaganda ng pelikula at sobrang laki ng kinita. Dahilan din para masundan pa ito ng iba pang mga part ng Spider-Man. Magi-start naman sa GMA 7 ang Best Anime Basketball sa bansa, ang Slam Dunk. Ito ay May 6, 2002. Bagaman ay palabas na sa ABC5, ay sisikat pa rin ito sa Kapuso Network. It's getting hot in here, so take off all your clothes. Na-release naman May 7, 2002 ang kantang Hot in Here ng American rapper na si Nelly. Ito ay first single sa kanyang second album na Nellyville na release din 2002. Isang kantang ito sa naging signature song nitong si Nelly. May 11, 2002 naman nang magbukas naman ng Asian Hospital Medical Center, ang unang private tertiary hospital sa southern part ng Metro Manila. Sa GMA 7, May 13, 2002. Ang Little Anna o original na Amigos syempre. Kwento ng na-release din sa kaparehong araw May 13, 2002 ang kantang Without Me ng rapper na si Eminem. Sa panahon ito ay hindi na maawat ang kasikatan ng rapper na ito dahil sa kanyang sunod-sunod na pag-release ng mga magagandang kanta. Ang kantang Without Me ay isa sa pinakasikat niyang kanta na nag-number 2 pa sa Billboard Hot 100 at nag-number 1 din sa halos lahat ng mga top chart sa buong mundo. Quiero morir, no puedo más, por favor. Bésame mucho. Why don't you kiss me? Because you look like my boyfriend. Nagpasimula naman sa ABS-CBN ang TV sitcom na Okay Fine. Ito ang gusto nyo. Na tinawag ding Okay Fine Whatever at Okay Fine Oh Yes. Ito ay May 14, 2002. Ito ay pinagbidahan ni Aga Mulak, Bayanig Bayani at Rica Peralejo. Una ay plano sana itong gawing pelikula pero naisip ng ABS-CBN na gawin na lamang itong sitcom. Ito ay nagtapos taong 2006.
Sa kabilang estasyon naman, GMA7, ay nagpasimula naman May 16, 2002. Ang TV sitcom naman na The Boy and the Girl. At ito'y pinagbidahan naman ni Rudo Fernandez at Rosana Roses. Maganda rin ang sitcom na ito dahil maganda ang chemistry itong sina Osang at Rudy. May 16 din 2002, na-release naman ng bandang Chico Sai ang kanilang second album na Method of Breathing, kung saan nakapalob ang kantang Glass is Broken, Rolento, at ang sumikat na kantang Paris. Sa album na ito ay mas naging mabigat ang kanilang tugtugan na sinuportahan naman ng kanilang mga tagahanga. Isang malakas na pagsabog naman ang naganap May 16 pa rin, 2002. Ito ay sa Evergreen Hotel sa Davao City, kung saan nagtamo ng sugat ang foreigner na si Michael Mayring. Ayon sa investigasyon ay mula mismo sa kwarto nitong si Mayring ang pagsabog. Una'y sinabi niya na meron daw naghagis sa kanya ng granada, pero ayon sa masusing pag-iimbestiga ay nagmula ang pagsabog sa makadala niyang improvised explosive device. Dahil itong si Mayring ay isang legal na treasure hunter sa ating bansa. Halos 10 taon na itong pabalik-balik sa Pilipinas. Kaya nga lang syempre dahil bawal naman magdala sa mga hotel ng ganitong bagay ay nakasuhan itong si Mayring. Pero sa kabila na ito ay tuloy ang nakalabas ng bansa itong si Mayring sa tulong mga nakilalang American Federal Agents. I feel for you. I mean, I truly love you. Mula naman sa album na Kyla na release 2002 ay sumikat sa taong ito ang kantang I Feel For You ng Best Female R&B Singer sa ating bansa na si Kyla. Kantang nagustuhan din at kinanta sa video okay ng mga magagaling magpakulot-kulot ng boses. And this coming from a 0-2 deficit. At May 26, 2002 na magkampiyon naman ng Pure Foods TJ Hotdogs sa 2002 Samsung PBA Governors Cup, kung saan ay tinalo nila ang Alaska Aces sa kampyonato. Best player na tinanghal ng komperensya itong si Ray Evangelista. Finals MVP naman itong si Kirby Raimundo at best import naman itong si Derek Brown. Dahil naman sa dulas ng mga Abu Sayyaf ay nag-offer na ang mga Amerikano ng $5 milyong. Ito'y bilang reward na sino mang makaka-aresto sa mga ito. Siyempre napaka-imposible naman dahil sila nga mismo ay nahihirapan maging ang ating mga kasundaluhan. Paano nga naman ito ma-aresto ng mga pangkaraniwang tao lang? Isa namang malaking balita sa taong ito ang bigong operasyon ng ating mga kapulisan. Ito ay sa isang hostage crisis sa Peltranco Bus Station May 31, 2002. Nang i-hostage nitong si Diomedes Talbo ang batang si Dexter Balala. Ito ay sa hindi maipaliwanag na dahilan. Marami ang gusto niyang kausapin, tulad ng nagngangalang Lito Ariola na dating driver ng Peltranco at ang DNR Secretary sa mga panahon ngayon na Secretary Alvarez. At agad namang dumating ang mga kapulisan, kinausap itong si Talbo at pinapakalma. Pero naroon ang pagkakataon na hindi sila nagkakaintindihan dahil ang ginagamit na wika nitong si Talbo ay Ilocano. Kaya naman nagkaroon pa ng interpreter. At sa paglipas pa ng mga oras ay nairita na ng gusto itong si Talbo. Kaya naman sinaksak niya na ang batang si Dexter. At dito ay pinaulan na siya ng kapulisan ng mga bala. Dahilan para agad siyang humandusay kasama ang batang si Dexter. Wala nang buhay itong si Talbo. Pero ang malungkot na balita ay wala na ring buhay itong si Dexter Balala. Sa investigasyon bukod sa mga tama ng saksak ay may tumama rin ng mga bala kay Dexter Balala na 5 bala. Dahilan para masampahan ng homicide case. Ang 22 kapulisan na rumisponde. Kabilang ditong 7 na dismiss, isang hepe at ang mga tauhan nito. Sa taon ding ito ay makukumpleto rin ang paggawa at ang pagbubukas ng Zamboanga Cathedral na tinatawag ding Metropolitan Cathedral of Immaculate Conception. 1998 nang simulan ang makabagong edifisyo. Bagaman 1870 pa nagpasimula ang naunang building. Kaya nga lang ito ay nasira ng dahil sa digmaan. At 1998 hanggang 2002 ay muli itong ginawa at nakumpleto na nga ng tuluyan.
Bumungad naman sa buwan ng Hunyo ang Project 1141 ng Slapshot na na-release June 2, 2002. Isa sa napakagandang album ng banda na kinapapalooban ng mga kantang Numb, Anino Mo, Queen Paranoia, Wake Up at marami pang iba. Sikat na sa mga panahon ito ang Slapshot dahil sa kanilang mga kantang na-release na talaga namang gustong-gusto ng mga rockista. Na-establish din sa taong ito ang sangay ng STI na I Academy o Information and Communication Technology Academy. Sa itong educational institution na nag-o-offer ng senior high at ng iba't iba pang mga kurso tulad ng computer science, game development, multimedia arts, animation at business management sa lugar ng Makati. Na-release naman June 3, 2002 ang isa sa sumikat na kanta ng American singer na si John Mayer, ang Your Body is a Wonderland, na nakapasok din sa Billboard Hot 100 at syempre sumikat din sa ating bansa. June 5, 2002 naman, nang ma-establish ang pamantasan ng lungsod ng Valenzuela na nakilala rin sa tawag na PLV. Ito ay local government-owned public university na matatagpuan sa Valenzuela City nga. Nagpasimula ito sa recommendation ng mga high school principal kasama isulong na nga ang Ordinance No. 14 at naitatag na nga ang universidad. Sa ngayon ay napakaraming mga in-offer na mga kurso. Nagkasagupa naman June 7, 2002 ang mga militar ng gobyerno at ang mga Abu Sayyaf kung saan dito sa pagkakataong ito ay nakatakas ang bihag na si Gracia Burnham, bagaman nasawi naman ang kanyang asawa na si Martin. Martin loved this country with all his heart. Sobrang naging emosyonal itong si Gracia. Unay dahil nga sa pagkasawi ng kanyang asawa. At ang ikalawa nga yung pagkakaroon niya nga ng second life nang siya ay makatakas. At nakilala rin sa hostage crisis na ito ang kabayanihan ng ating kababayan at nurse na si Deborah Yap. Siya ay isa sa mga dinukot ng mga Abu Sayyaf sa isang ospital sa Lamitan. Ito nga ay para maging tagagamot sa mga sugatang bandido. Nakan nga lang na nasawi rin siya sa gitna ng labanan. At ayon pa nga dito kay Gracia Burnham, ito raw sa Deborah ang umalalay sa kanilang kalasugan. Kaya naman nagawa nilang makasurvive pa sa matagal na panahon na halos 1 taon sa kagubatan. Kinilala naman ni Pangulong Arroyo ang kabayanihan nitong si Deborah Yap. Isang anime naman ang pinalabas sa GMA7 June 10, 2002. Ang Charlotte o ang Wakakusan no Charlotte. Pagaman una itong umere sa ABS-CBN, ay tinangkilik pa rin naman ito taong 2002 nang ito ay may palabas naman sa GMA7. Sa kaparehong araw June 10, 2002 ay narelease naman ang isa sa pinakasikat na kanta sa buong mundo sa dekada ng 2000s, ang Ketchup Song o Asireje. Ito ay single ng Spanish girl group na Las Ketchup. Ang pagsikat ito ay parang pagsikat o nahahawig sa pagsikat ng kantang Macarena noong dekada 90 na kinanta rin ng mga Espanyol. Ang kantang Asireje ay mula sa album na Las Ketchup na nagtap sa halos lahat ng top chart sa buong mundo. Kaya naman masasabing phenomenal ang kantang ito. June 18, 2002. Asa may 20 miyembro ng Philippine Benevolent Missionaries Association na pinamumunuan nitong sa Ruben Ecleo ang nasawi nang sila ay makipagbakbakan sa pinagsamang puwersa ng mga kapulisan at ng Philippine Army na nag-ugat sa pag-aresto dito kay Ruben Ecleo. Ito ay sa kasong pagpaslang niya sa mismo niyang asawa. At dahil sa ayaw magpa-aresto nitong si Ecleo, pumaligid sa kanyang mansyon ang kanyang mga tauhan o mga tagasunod at mga armado rin ng mga ito. At dito na nga nangyari ang bakbakan na umabot ng magdamag. Pero dakong alas 9 ng umaga ay tuluyan ng sumuko itong si Ecleo. Ang kanyang kaso ay dininig naman pero sa kabila nun siya ay nakakalaya dahil sa piyansa. At nang malaman niya makakancel na ang kanyang pagpapiyansa o makukulong na siya, ay agad nang nagtago itong si Ecleo taong 2011 at na-convict na siya taong 2012. At sa halos 1 dekadang pagtatago ay nahuli siya July 2020 at agad nang binawian ng buhay sa kulungan sa taong 2021. Na-release naman June 11, 2002
ang kantang The Color of Love ng boy band na Boyz II Men. Mula sa kanilang 6th album na Full Circle, isa ito sa masabing sumikat na kanta ng grupo. Matapos ang mga matagumpay na kanta nila sa mga nauna pang album ng dekada 90 at bago pumasok ang dekada ng 2000. At sa kaparehong araw, June 11, 2002, ay na-release naman ang kantang Here to Stay ng American metal band na Korn. Sa panahon ito, kung gusto mo talaga ng maingay na kanta o gusto mo mag-ingay, maingayan ang kapitbahay mo o nanay mo, isa ang Korn o mga kanta ng Korn sa pwede mong patugtugin sa bahay nyo. Ang kantang Here to Stay ay nagwagi sa 2003 Grammy Award bilang Best Metal Performance at pinuri din ang kanilang music video dahil sa ganda na parang pelikula ang cinematography. Ang kantang ito ay masasabi ring isa sa naging signature hit ng bandang Korn. Kailanman, hindi ko matatanggap ang nangyari sa anak ko dahil sa pagpapabaya ng mga taong inaasahan ko. Pinalabas naman sa takilya June 12, 2002 ang pelikulang Magkapatid na pinagbidahan nitong si Sharon Cuneta at Judy Ann Santos. Kwento nitong si Sita at Lisa, magkapatid, na dumaan sa pagsubok ng parehong masawi ang kanilang mga anak na lalaki dahil sa pagkalunod. Kaya nga lang ay sinisin nitong si Sita itong si Lisa. Dahil itong si Lisa ang namamahala sa mga bata sa pagkakataong malunod ang mga ito. Sa paglipas ng panahon, kahit pa may mga argumento, ay magiging mahalaga pa rin ang pagiging pamilya. Kung sana ay nangibabaw nga ang pagmamahal at ang pagpapatawad. I can't remember anything that happened before 2 weeks ago. Visa? Yes. Naipalabas naman o na-release June 14, 2002 ang isa sa highest grossing action and spy film na The Bourne Identity. Isang maaksyong pelikula patungkol sa isang assassin na nagka-amnesia at nakipagbaka sa grupong Treadstone na humahunting sa kanya. Sa pelikulang ito ay naipakita ang galing sa pag-arte nitong si Matt Damon na mas nakilala sa pagganap sa mga drama. At syempre maganda rin ang kwento at ang mga stunt at labanan. Sa kaparehong araw, June 14, 2002, ay naganap naman ang partial solar eclipse na namataan sa ating bansa. Kaya naman walang sinayang na oras sa mga mahilig sa ganitong pinomena. June 21 naman 2002, nang tuluyang mapaslang ng mga militar ang sinasabing isa sa pinaka-notorious na leader ng Abu Sayyaf. Itong si Abu Sabaya. Ito ay sa tulong din ng Estados Unidos na nag-track down sa kanilang grupo. Sa dagat napaslang itong si Abu Sabaya ng Special Warfare Group ng Philippine Navy. Sa kaparehong araw din ay mare-release ang pelikulang Minority Report. Isang Steven Spielberg na pelikula. Pinagbidahan na ito ni Tom Cruise na gumanap bilang si John Anderton, bilang leader ng mga kapulisan na may kakayahang malaman ng future crime. Ang sa ganoon ay maagapan kaagad nila ito, dahilan para lumiit ang crime rate sa kanilang lugar. Kaya nga lang nangyari na itong si Tom Cruise. Siya mismo ang nakita na may gagawing pagpatay sa darating na hinaharap. Pero sa kwento ay gumawa siya ng paraan na patunayan na wala naman talaga siyang balak na masama. Sa pang phenomenal hit na international song na release June 25, 2002, ang kantang Dilemma. Nakanta nitong si Nelly, kung saan featuring dito ang American singer na si Kelly Rowland. Second single ito ng kanyang album na Nellyville, kasama nga ang kantang Hot in Here. Dahil sa tindi ng impact ng kantang ito ay nag-number 1 ito sa Billboard Hot 100 at nag-number 1 din ito sa halos lahat ng top chart sa buong mundo. Kumbaga ang kasikatan nito sa Pilipinas ay ang panahon din ng kasikatan ng Stupid Love ng Salbakuta. Kaya naman nagbabanggaan talaga sa radyo ang mga kantang ito. Samantala sa katapusan ng taon, June 29, 2002, ay nagpasimula naman sa GMA7 ng Public Service Drama Anthology series, Wish Ko Lang. Ito ay sumikat sa pag-host nitong si Bernadette Sembrano. Kaya naman agad nakapag-establish ng mga viewers ang nasabing programa. Tumaas ang rating. Ito ay dahil na rin sa ganda ng konsepto. Siyempre pagtulong. Naging soundtrack ng programang ito ang mga kantang Handog ni Kyla, Walang Imposible ni Jolina, at ang Wish Ko Lang nitong sina Aisel Santos at Maricris Garcia. Sa pag-host naman ay pumalit naman kay Bernadette Sembrano itong si Vicky Morales.
Ito ay nagtapos February 15, 2020 na may 983 episodes. At ilang buwan pala nakakalipas, muli itong bumalik July 2020. Muli ay nagtapos tayo sa ikalawang bahagi ng taong 2002. Alam ko po na marami pa rin tayong hindi nasama dahil sa dami ng mga pangyayari. Ito ay sa iba't ibang larangan na syempre hindi naman natin malalaman lahat. Sa ikatlong bahagi ng taong 2002, buwan ng Hulyo hanggang Setyembre, ay tatalakayin naman natin ang 2002 Asian Games. Kung ano bang naging rank natin? Ang panibagong tunog ng Eraserheads bilang babae ang bokalista at ang panibagong pangikidnap ng grupong Abu Sayyaf. Hindi pa sila tapos. At syempre mga naglabasan pa mga kanta at mga pelikula at mga palabas sa TV. At maraming salamat sa inyo mga po sa inyong pagsama sa video natin sa araw na ito. At see you sa next episode. Bye bye.